kailangan mo rin talagang maramdaman yung respeto muna sa sarili mo bago ka respetuhin ng iba. Yun yung kailangan mo unang gawin. Kaya sobrang hirap. Yung iba sobrang natatagalan bago mag-heal. Kung ano man yung trauma na pinagdaanan nila. Yung iba nagpapa-psychiatrist. Yung iba diadaan sa alak. Survival of the fittest. Parang yung iba, kaya mo pa ba? Hindi, yung iba nga nag-suicide pa. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Para sa ganung ano lang, sa ganung... Sa ganong klaseng bagay lang na pinagmulan. Well, ako, hindi ako. Sabi ko na sa inyo yung totoo na marami akong nakilalang babae, alam yun. Pero bukod may mga ganun din naman, pero hindi naman umaabot talaga sa ano. Yung napag-uusapan na maayos. Pero, yun nga, ito talaga, wala eh. Iba talaga yung, umaga, I-qualify ko lang. Nung naging kayo, how long before kayo nag-live-in together? siguro 6-8 months, parang ganun. So, kunwari, boyfriend-girlfriend ko, tapos after 6 months, tsaka kayo nag-live-in? Ganun. Talaga? Weird. Ang in-expect ko sabihin mo is nag-live-in. Ang in-expect ko is nag-live-in kayo kagad. Hindi, mga ganun pa. Mga ilang months pa. Ganun. Tapos yun nga, ito na nung magkasama na kami, yun, doon ko na talaga nakita yung ugali niya. Yung pagiging ultimate warrior. Oo, ultimate warrior. As in talagang... Pero nung hindi pa kayo nag-live-in, wala kayong mga instances na gano'n kayo? Na may may mga hindi kami may hindi nakapag-uunawaan na usapan. Pero what I mean is, parang nakakita ka na ng traits ng abuse even before kayo mag-live-in. Wala pa. So nung nag-live-in lang kayo, doon lang siya parang na lumabas yung ganong klase. Doon lang. Sin talagang, nagulat talaga ako kasi meron pala talagang ganong babae na nananakit, ganyan. Kasi Yung parang katulad yan kay Johnny Depp, napanood niyo ba yan? Nasundan niyo yun? Siya yung nag-file ng kaso sa asawa niya. Yung last Abuse, time, oo, yung kay Amber Heard. So, Tama. hindi ko alam yun. Kaya nga, nagulat ako nun. As in talagang physical, emotional. So talagang masakit magsalita. Alam mo yun? Nagulat ako, grabe naman tong taon to, gano'n. hindi, ako curious lang. Hindi umabot sa point na I need to put my foot down na. Ilalatag ko na dito ang batas para matigil na to. Kasi syempre, sino ba may gusto na on a regular basis, emotional, physical, mental abuse tanggapin ng isang tao tapos parang regular mo lang natatanggap? Well, tinry ko naman. Pero, sinubukan ko nga na maging gano'n. Usap kami. Pero, walang sense yung pag-uusap namin about that. Parang bumabalik at bumabalik lang. Alam mo yun, hanggang sa, yan na naman, nangyayari na naman. So, sasabihin ko sa kanya na, alam ba nag-usap na tayo na ganito, na ganyan, na hindi mo na gagawin yan, hindi na mauulit, ganyan. So, parang hindi mo na talaga ako nire-respeto. Like, yung sinabi ko na lang, yung pag-uusap natin na ganyan, hindi mo na nirespeto. Alam mo yun? O kumbaga, yun talaga siya. Hindi ko na talaga siya kayang baguhin talaga. And I don't think you're supposed to naman eh. I think the person has to realize that on their own. I don't think it's your job naman yata na to change them. Alam mo, for me kasi yung abuse, sobrang dami niyan eh. Hindi lang physical, hindi lang emotional, hindi lang mental. Lahat yan, marami, sobrang dami ng abuse. Pero, sa tingin ko, unang-una rin na makakaalam na abuse is yung malapit sa'yo. Kasi, family mo, friends mo, kasi makikita nila yun sa kung paano, how you act eh. The way you act, makikita yun eh. Makapansin yun pare, yung abuse na may pinagdadaanan ka. At may parang makikita mo parang may trauma. Yes, trauma. Isa ba yun pare? Ayun nga ang pinaka-dangerous abuse eh. Yung mga wala kang pasa. Yung wala kang mga kalmot na marks, mga ganun, yung mga tama sa mukha, sa bibig. For me, sa tingin ko, yun yung pinakamahirap na abuse.
Kasi kung physical lang yan, ako, sa tingin ko, kaya kong tanggapin yung physical abuse eh. As a man. Kasi kung halimbawa emotional na, halimbawa mental na, doon ako medyo hirap eh. Yung parang kayo, mentally broken ka. Oo, kasi yung parang, Tsaka emotionally fatigued. number one yun, magiging mapapagod ka, exhausted ka eh. Mentally exhausted ka eh. Yun ang pinakamahirap doon kasi parang, di ba sabi nga nila, parang walking on an eggshell, yun yung mga mahirap eh. Yung mga ganun na, yun yung mahirap na abuse eh. Yung tapos, mga humiliation, mga ganun. Ang daming klase pare. Yung na-degrade ka. Yes. Yun yung isa sa mga pinakamahirap. Kaya kung i-base mo, for me yung sa sinasabi mong nagkaroon ka ng ex na ganyan na mimisikal, kung ako tatanungin, baka mamaya ang daling mag-walk away. Hindi natin siya tanong. Ano ba Hindi yan? ka nag-walk away? Hindi, nagano kami na... No, I mean, why prolong? Hindi mo ba naisip na parang ano na to, bigyan ko ng respeto yung sarili ko na umalis sa relasyon na to, na parang umalis na lang, lumakad binigyan ko na siya ng ako. chance yun nga na magbago. Binigyan ko naman siya ng chance. Kumbaga, tao lang naman din, nagkakamali, alam mo yun. Binigyan ko ng chance, pero nung talagang ayaw talaga magbago, yun, Pero napag-decision. alam mo, Tol, sa totoo lang, real talk lang. Kanina, bago tayo mag-start, may pinapanood akong reel sa Facebook. Ang sabi pare, once is a mistake, twice is a choice, 3 times a habit eh. Ako kung naririnig ni Direk yun habang pinapanood ko yung kanina. Kanina? Pero, sakto bago tayo mag-take. Yun talaga napanood ko sa reels. Babae pa yung nagsasalita. Did you ever think na parang maybe you're just giving this person way too much leeway to the point na parang hindi niya yon na-realize na masyadong pasensyoso yun. I think, na-think mo ba na mas mamanipulate ko pa to lalo? Manipulation. Oo. Kasi parang ina-absorb mo lang ng ina-absorb. Eh. And then, anong nangyari sa nagiging cycle? Cycle na. Diba? Pag napag-usapan, okay, sorry, hindi maulit. And then, some certain situation happens, and then, ganyan ulit. Actually, na-realize ko yun talaga nung naghiwalay na kami. Doon ko naisip lahat na parang yun nga, na-manipulate niya na ako. Baga parang, hindi to bibitaw. Alam kong gagawin ko to, magsusorry lang ako, as okay na ulit. Doon ko na-realize lahat. And I think, mas lalong, in a way, parang, I think, yung taong na-abuse, regardless if it's the man or the woman, they have to draw the line. Kasi, mas lalong lalala lang yung situation na parang, I think they're thinking too much of the other person na, magbabago yan. Pero I think the better question is, hanggang kailan mo wawasakin yung self-respect mo at haya mong iurong yung boundaries mo eh. Kasi doon talaga, pag yung tao, sanay na i-abuse ka, open to manipulation ka na talaga eh. Kasi parang, kaya mo pa, sige, okay. Kahit, Di ba? yun nga, kahit yung manipulation, it's still an abuse. Form of abuse din yun. Hindi lang yung, kahit nga yung hindi na physical, abuse pa rin yun. I think sa mga lalaki, ang pinakamasakit talaga is yung yung abuse na sa pagkatao mo. Not so much for the physical. Ako, that's for me, na parang yung mayat-maya mo kung tiris-tirisin sa pagkalalaki ko. Lahat mali. Oo, Lahat yung parang sinisita. tapos at the same time, I have to go out into the world na harapin ang realidad, hirap ng buhay sa labas, na kung saan sometimes you're not good enough sa outside world, pero kailangan mong tiisin yun. And then you come back home sa bahay mo to find some sort of peace, kasi yun naman dapat ang home mo, di ba? Kasi factor din yun eh. That's why you're not doing good outside, kasi hindi mo mahanap yung hindi ka rin nabibigyan ng tamang suporta, hindi ka nabibigyan ng tamang respeto ng partner mo. Kasi ka na eh, mentally broken and emotionally fatigued ka na eh. Yes. So that's why naki-carry over mo yun eh. Carry mo yun hanggang paglabas mo. Na ganun, na syempre nandun pa rin yung feeling eh. So
hirap ka talaga. So pag nag-underperform ka sa real world, baka masita ka pa na, bakit ganito lang? Bakit ganito lang? Nasabog ka, no? Tapos masisisi pa sa'yo. And then parang gusto mo sabihin, mapapamura ka na lang, ikaw eh. Diba? Parang, tapos doon magiging argument na naman siya. Tama. Diba? Imposibleng sa real world, sa hirap ng buhay ngayon, pare. Buti sana kung madali lang ang buhay sa labas ngayon, pero napakahirap. Tapos you come home. Alam mo, yung sa sinasabi mo na, for example, sinabi na, ikaw eh. Alam mo, medyo, for me, mali na kaagad yan sa relasyon Napagaling ba ang sinabihan ka ng, Abuse na agad siya. ikaw dahil sa'yo Ikaw kasi Yung finger pointing. Mali na yun Mali na kaagad yun Kaya hindi ako nakakapag ganito dahil sa'yo Ikaw Kaya minsan, feeling ko, kaya yung isang partner, lalaki o babae, mas tumatahimik na lang sila kasi ayaw na nilang mag-open. Ayaw na nilang magsabi ng, kasi ginanto mo ko kaya nahihirapan. Silent treatment na lang yan. Oo. Kaya lang, tas yung mga iba naman kasi, pare, tumatahimik na lang talaga sila. Para yun na yung way naman nila na mag-walk away. Yung parang, sige, abusuin mo na ako na abusuin. Yung parang, sige, parang, mapupuno ako. Iniipon ba? Kumbaga may mga ganun Mas masama, tol. Yung iniipon niya ng ganung iniipon hanggang sa pag sumabog, doon lang niya marirealize na it's time for me to walk away. Paano nyo malalaman yun? When to walk away? Ikaw, para sa'yo, when did you figure out na Yun, tama. I have to walk away? Puno na talaga ako. Hindi ko na kayang tiisin lahat. Baga, parang, sobrang, pagod na ako nun. Kasi, alam mo, sa totoo lang, I think yan ang pinakamalaking problema ng mga couples, boyfriend, girlfriend, or in marriages na in a very abusive relationship. Hindi nila ma-figure out when to walk away. Let's say, for example, parents, may kids. And then, one of the partners is being abused. Tapos, hindi niya magawa ng paraan or hindi niya makitaan ng distinction sa sarili niya, I have to walk away from this kasi paano yung mga bata? Tiisin ko na lang to for the kids. Paano yung ganun? Ano ang take nyo dun sa ganun? Lalo na may mga anak, mga maliliit pa. Tapos in a abusive relationship. Pamilyado. Sobrang hirap talaga pag involved na yung mga bata. Kasi may mga magulang nga dyan na nagsasama para sa bata. Depende naman yan din sa pinag-uusapan din kasi ng partner. So kung sinasabi mo papasok na rito yung mga abusive na kung ano-ano mga aspeto, is kailangan mo rin talagang maramdaman yung respeto muna sa sarili mo bago ka respetuhin na iba. Yun yung kailangan mo unang gawin. Kaya sobrang hirap. Yung iba sobrang natatagalan bago mag-heal. Kung ano man yung trauma na pinagdaanan nila. Yung iba nagpapapsychiatrist. Yung iba diadaan sa alak. Survival of the fittest. Parang yung iba, kaya mo pa ba? Hindi. Yung iba nga nag-suicide pa. Diba? Kaya kailangan malaking suporta talaga. Malaking bagay talaga yung communication yun ng partner mo Yun Ang problema lang kasi majority of the time parang minamaliit ng tao yung salitang communication. I think they take it for granted Pero parang para sa akin kasi pag couple na kayo, yun nga yung The best na gawin yun yung pinaka-core nga ng relationship nyo Isipin mo na lang, mag-isip ka ng relationship na walang any sense of communication na, alam mo yun, that lays the line. Walang pupuntahan yun So, paano pa kung, let's say, for example, you're in an abusive relationship and then walang nagde-define ng line na, hey, you know what? Bilang tao, natatapakan mo na yung boundaries ko, nawawasak mo na yung pagkatao ko. Kumbaga ang hirap mag-bear ng soul. I think, minsan kasi may mga tao, tulad ng sinabi mo kanina, mananahimik na lang. Alam mo yun, parang to save time, kasi baka isipin din nila, baka mauwi din to sa away. Baka hindi niya tanggapin Baka kahit i-bear ko soul ko dito, baka magmatigas lang to What's the point?
Pero I think they still have to do that na parang hindi. Dapat sabihin mo pa rin yun. Gumana man siya o hindi. Eh, at least alam mo na kung nasaan yung linya. And then you make that decision there. Alam mo, nakakalungkot din yung mga ibang ganyan eh. Kasi iba, alam mo yung kailangan pa umabot ng barangay, ng demandahan. Oo, ano Alam na mo yun. yun, para kailangan yung malinawan kung kailang huli na. Yung parang gano'n, na parang tas darating yung araw na magsisisi kayo na parang na ang nangyayari is dapat pala na pag-usapan na lang natin dati. Ang maayos, no? Oo, kung hindi man maayos, alam mo yun, na parang sana kumuha lang kayo ng referee. Nang alam mo yun, na parang Pag alam na magsasalubong na naman. yung referee na, sige, diyan ka, dito ko, usap tayo. Tapos, ikaw, diyan ka lang ha. Pag huwag kang mangingilam sa pag-uusap namin ha. Yung mga gano'n na, ang daming ways pare na para mag-usap eh. Para, kung kaya ayusin. Ipaalam kung ano yung dapat ipaalam. Baguhin kung ano yung dapat baguhin. Kaya lang, syempre, kung talagang yung isa o dalawa kayo, hindi na kayo nagkakaintindihan o hindi nyo na... Kasi bakit ba kayo hindi nagkakaintindihan? Dumarating yung point na hindi nyo na gusto ang isa't isa. Kaya umaabot kayo sa ganon. Well, you decide. The Backyard Truths. The Backyard Truths. The Backyard Truths.